our day 2 ng Bantayan. Ngayon, maaga kami nagising kasi nga mag-devotion kami ni Kla. And kukuhanin na namin yung food namin. May free breakfast ka dito sa balay ni J3, guys. Kukuhanin natin. Guys, gagawin ko na napakasarap na latte si Kla. Because I'm a barista. Yes! Okay, so, ano lang to? Nescafe creamy white. Baka naman, Nescafe. Ang aga-aga na yung mag-promote sa'yo. Coffee. Coffee natin. Kailangan natin ng coffee this morning. Kasi nga, ang dami natin activities for the whole day. So, we need caffeine. You know about it. Praise God, guys. Kasi, hindi na masakit yung ngipin ko. Let's pray. Father God, Lord, thank you, Lord, for this good morning, Lord God. Obviously, to you, Father, ikaw lang po ang may taas, ikaw lang po ang magdakilap. Maraming salamat po in Jesus' mighty name. Amen. Sorry guys, sa pahaba. Grabe yung presence ng Lord. 3 minutes of prayer. Pinaalala niya sa akin about din sa mga nangyayari sa Philippines ngayon. Kailangan natin mag-unite as one to pray. Alam, meron ako nakita sa Facebook na 12 years nilang pinundar yung bahay sa sakyan. Pero in just 1 minute, nawala siya. Doon natin makikita guys na walang permanente dito sa mundo. Lahat pwedeng manakaw, masira ng kaaway. So, ang response natin as a Christian is mag-invest talaga tayo ng treasure sa heaven. Kasi nasa Bible naman yun na lahat ng treasure dito sa mundo masisira, maanay, mananakaw, mawawala. Pero kung mag-i-invest ka ng treasure talaga sa heaven, pagdating mo doon, meron kang mansion na naghihintay sa'yo doon. Alam mo ba yung parang yung mga nagpapanood kong video sa Facebook ngayon, kapag lumilindol, ang unang nilang sinasabi is Lord. Tabang, Ginoo. Tabang, Diyos. Ang initial response talaga natin pag may nangyayaring ano sa atin is Tinatawag natin si Lord. Kung sa gantong way ko kayo makukul, Yeah. I will have to do it. Maraming naapektuhan ng earthquake. At the same time, calling din talaga siya yung really come back to the Lord. Yeah. Wake up call talaga. It's a warning, guys. So, parang kailangan natin siyang i-take serious. Let's take it seriously. Yeah. Very talaga ako. Very nasasad ako sa nangyari sa Philippines ngayon. Parang sunod-sunod, corruption, flood control, earthquake, bagyo. Yung napakalalang problema sa Pilipinas ngayon. Kaya kailangan talaga natin as one, mag-pray talaga together na i-heal ng Lord yung land natin. Kasi kahit anong sabihin, kahit gano'ng kasama ng Pilipinas, dito tayo sinilang. And may purpose kung bakit dito ka sinilang. At ang purpose mo is ipag-pray yung bansa natin. Reminder lang sa mga nawalan, naapektuhan talaga sa Lord. Pag ang Lord ay nawawala sa'yo, asahan mo na may babalik sa'yo 3 times better. 3 times bigger, 3 times stronger. Kailangan mo lang magtiwala sa Kanya. Kailangan mo lang magkaroon ng hope na Lord, ibabalik mo to, i-restore mo to. And God will. I think yun yung advantage natin as Christian talaga. Kasi we know Him, we know His Word, and alam natin kung sino yung kakapitan natin kapag may nangyaring bad sa buhay natin or may nangyaring, alam mo yung malungkot talaga. Alam natin kung saan tayo pupunta. Sabi sa Psalms 18:2, The Lord is my rock, my fortress, and my deliverer. My God is my rock, in whom I take refuge, my shield and the horn on my salvation, my stronghold. Very much connected. The rock. Kasi alam naman natin, ang rock hindi basta-basta nasitira, guys. Masira man siya, it takes a while. It takes a long, long journey. It's a reminder talaga na kailangan kung binabato ka talaga. Si Lord yung shield mo, yung protector niya. Sa safe place natin ng Lord. Na when we are in the Lord, mararamdaman mo yung
covering, yung protection, yung security, assurance na safe ka. And yun yung kailangan natin ngayon. Sa nangyayaring earthquake na yun, kailangan natin ma-feel yung presence ng Lord na we are safe. Yeah. We are in the fortress of God. Oh, ang ganda, ang ganda. And ito yung opportunity din na we can dwell sa Lord. We can ask for protection. And my deliverer ng package, Lord. God is our savior, guys. God is our protector. God will rescue us in times of need. And kailangan natin siyang i-remind sa self natin every day. Whatever happens sa buhay natin, we have a God who delivers us, who rescues us, who saves us from this messy world. Brutal world. Sabi ni David, my God is my rock, in whom I take refuge, my shield and the horn of my salvation, my stronghold. Alam mo, isa sa mga favorite character ko din talaga sa Bible is si David. Kasi grabe yung faith, yung trust and belief niya sa Lord. Na lagi, every time na nasa battle siya ng faith, lagi niyang sinasabi na, my God is my rock, in whom I take refuge. My shield and the horn of my salvation, my stronghold. Parang, let's be David, yung character natin. Every time na nasa battle tayo, nasa fight tayo, gawin natin siyang character na lagi tayong hihingin ng tulong sa Lord. And maniniwala na tulungan niya tayo. Guys, paubos na yung longga ko. Baka mamaya ulit ako mag-vlog kasi tumadami na yung tama. Nahihiyan. Shy type naman ko. Ano ko ba? So, bye. Ayan. So, hi guys. Nandito ulit kami sa room namin. Pa-island hopping na kami, guys. So, hopefully, meron kaming joiners na makasama kasi medyo pricey siya kapag dalawa lang kami. Pero if not, wala talaga. Kaya namin yun. Afford namin yun. Pakayabo. Pero if meron, mas okay. Malay mo, di ba? Ma-share pa natin ng gospel yung mga ano. Hey girl, how are you? I'm fine, thank you. So fine. Oh, Ate Eve, hello? December. Hindi. Hi guys, start na kami. Hey, hi! Una namin gagawin is snorkeling sa snorkeling area po sa Tagaan Island. Ilan, Yung Tagaan. Ilan talaga. Hi guys! Hindi ko pa nagsalita habang snorkeling tayo! Struggle na nakagagas. Okay ka lang? Taas ka na? Hi guys, so we're here at Virgin Island na, guys. See my clack-clack. Yan. I'm so proud of my clack-clack. Yes guys, we're here! Gayang init! So, pupunta kami guys sa registration. Yun yung Virgin Island guys, the famous one. Morning po! Morning ma'am! Morning! Anong gagawin? Banda lang po, ma. Ate, thank you so much. Hi guys! We're here at Virgin Island. Ayan. Because we're... Okay, so hanap kami ng chilling spot. Then mag-chill muna kami kasi medyo napagod kami guys sa snorkeling.
Virgin Island, let's go. We're checking the best spot na makapag-chill side. I guess meron silang cliff diving dito. So, magki-cliff diving tayo. Guys, pagod na ako. There's a snorkeling. Inuna ni Kuya ang snorkeling, guys. Dapat tinuli niya yun. Pero okay lang kasi nag-enjoy kami sa snorkeling. And nakita ko nag-enjoy si Class sa snorkeling. It's her first time and yes, it's mild. Kaya ngayon, siguro for the chill muna kami dito sa Virgin Island because and now, siguro mag-order kami later ng mga drinks muna. Kailangan namin ma-refresh. Ito yung stress na gusto ko. Bakasyon. Samahan ako ni Class sa cliff jumping. Yes, mag-jump din ng Class. Tingnan natin kung saan naabot ang first time mo. Ayun guys, so maglilibot-libot muna kami ni Class dito sa Virgin Island. Grabe guys, nawala yung energy ko. Bakit na ito sinimula ng snorkeling? Ayan na yung cliff jumping. Tingin yung kamay ko. Okay ka lang ba? Ay, ang ganda. Ay, ang ganda mo! Ganda niya, te. Bakit? Nakikita nyo ba? Nilagyan nila ng pangalan nila. No, guys. Huwag niyong gawin to. Oh, shit. Super guys, 20 feet. Pero sabi ni Kuya, medyo low tide ba, kaya hindi siya possible. Guys, tatalo na tayo! Cliff jumping. Tatalon tayo, pero tatakbo kasi kaya. Sarap! Sarap! Pwede dito sa jump, Kuya. Jump ulit tayo, guys. Masarap sa ito po. Okay na. Wow! Mag-jump sila? Pwede na? Ito, oh? Dito na. Pag meron isa, tatalon ako, Kuya. Mag-jump tayo doon. 20 feet. 20 feet? 20 feet. Guys, tatalon naman tayo. Mag-cliff jump tayo sa 20 feet. 20 feet. Oh, go, 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 Kuya. Woo! Video mo ko, girl. Sayang. Sayang talon. 20 feet, Kuya. Tama, diba? I can. I can. You can? Yes. Game. Guys! Nakayanan natin. Woo! 20 feet, guys. Sarap! 20 feet. Magpapahinga na ako for the chill na. Ayun guys, so after jump, sakit na ng ulo ko. Sumakit na yung ulo ko, guys. Pinakamataas so far na natalon natin is 20 feet. Kasi nakapag 10 feet na tayo before sa City Hall ba yun? Ay, sa Cebu. Hindi ko nakahaya siyang sundan. Pero anyway, ganda. So far, ang ganda. Thank you so much, girl, for joining. So proud of you. Happy birthday, ate! Super happy ng birthday ni ate. Yes. Gusto ko po nag-birthday ako. Dito ulit. Layo, sis. This is our last full day sa Bantayan. Tomorrow, nasa ano na kami? Sa Pusito. Kung wala man. Sarap ng hangin dito. Nakaka-refresh. Oy. Yung bagang Sakit? sumakit ulo. Guys, ito yung food namin for lunch. Can't you see that? Ang ganda, ganda. Sarap. Saya. Paano yung saya?
God, Lord, thank you, Lord, for this food, oh God. Clean and sanctify this food, Lord, na maging kalakasan namin all throughout the day, oh God. Amen. Thank you po. Dessert po. Oh, thank you, ate. Sa'yo yan, ma'am. Grabe na talaga, ate. Thank you po. Nalaki na ako. Thank you so much, ate. Okay po. Thank you. Free cake kami. Grabe na. These are Good free choice. cake. Guys, may free dessert kami. Grabe na kayo. Leon Food Hub. Ako, kailangan natin i-promote to. Yes. The Blessed Voyager, do your thing. Isulitin natin yung forever, guys. Guys, may pa-free dessert sila dito. Kaya good choice talaga na ito yung kinainan. Dadakot na ako. Yes, safe. Oo, dadakot na tayo. Mascalog, guys. This is Girly. squid. Hindi naman nakakasama sa camera pag matagal lang na nakalala. Hindi. Let's try, guys. Yummy. Shrimp, guys. Guys, enjoy muna namin yung food namin. So, later na kami mag-vlog ulit. Okay, guys. Ayun guys, so I'm back. Masasabi ko, super happy namin today. First is, of course, may nakilala kaming new friends. Tapos, unexpected talaga sa bucket list namin dito sa Bantayan is yung mag-jet ski. Actually, it is really my first time to do jet ski or to ride a jet ski. It's my first time, bro. And super saya namin kasi nga, natumba kami guys. Natumba kami sa jet ski. Pero, yun yung nagpapaspice dun sa experience. So, okay pa rin. Goods naman kami. Both naman. Wala namang masakit sa katawan namin. Kasi, ginusto namin siya. And, core memory talaga namin siya. Hindi naging boring yung pagsakay namin ng jet ski. Kasi nga may nangyari. This is our last night in Bantayan, guys. So, we have to really make it worth it. And hopefully, makabalik kami soon with our family. With our family talaga. Kasi sabi namin ni Cla, dadalhin natin yung family natin dito because maganda siya for family talaga. Bye for now. Bye-bye. Hey guys, so we're back and nakapaglinis na kami, nakapag-empake na kasi this is our last night in Bantayan. And nakakasad man, pero kailangan natin bumalik sa totoong ginagawa natin sa syudad. Super saya ng day 1 and day 2 namin ni Cla. Memorable talaga, ang dami nangyari. Kailangan nyong i-watch yung vlog namin. Bibili kami ng pasalubong for the family natin sa Pinas. Uy! Pili! So, yun guys. So, let's see kung anong mangyayari ngayon. Basta, we will make this night memorable. Oh, thank you so much, guys. Thank you, Lord. Thank you, God, for this provision and favor. Salamat po. In Jesus' name. Amen. In Jesus' name, amen. Magkakaroon kami ng travel soon. Bye, guys. Hi, guys. So, we're here at Coco Cafe sa Bantayan.
yung tao dito. Kasi nga, pang breakfast to guys. Very beach vibes yung resto nila dito. So, very bantayan ng vibes, di ba? What can you Yes. say? I love it here. Ayan, thank you so much. Guys, ito yung dessert namin for tonight, our last night in Bantayan. Guys, good morning. Wala nang saya kasi last day na. So this is our last day in Bantayan. Ngayon 10 a.m. Babalik na po kami ng city. Kahapon, parang I think 1 a.m. na bulabog kami biglang. Sarap ng tulog namin. Biglang nag-earthquake. Kami siya response namin talaga nila is stock over. Then, nag-pray talaga kami. Nag-rebuke kami ng to stop yung earthquake. In Jesus' name, Jesus' name, Jesus' name talaga kami. After nung nag-stop, so lumabas kami kasi hindi namin alam baka magkaroon ng aftershock. Dapat ready kami. Nasa labas kami. Hindi kami pwede sa enclosed area. Ay, sa closed area. So yun, parang mga 1:30 din kami nakabalik sa room namin. So yun nga, parang pinost ko nga sa IG ko na grabe yung pagpakalma ng Lord sa amin before mag-happen yun. Kasi diba, nag-devo kami ni Pla na Psalms 18:2, which is, the Lord is my rock, my fortress, and my deliverer. Yun yung verse before mag-happen yung earthquake. And parang na-realize namin ni Pla na it is God's way to calm our heart before it happens. So, pinakalma niya muna kami na hindi na, mangyayari man yon, pero ako yung rock nyo, ako yung fortress nyo, ako yung deliverer nyo. I will rescue and protect you doon sa mangyayaring earthquake. So, grabe yung kalma din ng heart. Kaya nakatulog din kami after ng mahimbing kasi nag-pray din kami. Nung bumalik kami sa room namin, nag-pray kami na Lord, keep us safe, keep us covered, protected. And safe and sound kami makauwi sa Cavite. And also praying for everyone's safety sa Cebu. Kasi nga grabe yung sunod-sunod na lindol, diba? And lindol na 6 magnitude 6. Hindi siya biro. Nakaka-hilo pala. Nakaka-birthday ko. Kaya sabi ko, Lord, okay lang. Tapos kasi yung kahapon yung dagat. Alam mo yung parang galit na dagat. Tapos nag-super high tide siya. So, nag-rebuke din kami na tsunami, guys. Nag-rebuke kami noon and aftershock. Sa mga nag-message ko na kung kamusta kami, thank you kasi naalala nyo kami, nakita nyo yung mga IG posts namin nasa Cebu kami. Pero we're safe, guys, we're safe. Sabi nga ni Mama, tumawag si Mother, na don't worry, huwag kayo matakot kasi you are covered by the blood of Jesus Christ. Kaya pray lang kayo. Isa yun sa mga nagtanggal ng fear namin and worries namin. Kasi aminin namin sa lahat, nagkaroon din kami ng takot din talaga kasi parang first namin na experience yun. Pero hindi siya nagtagal kasi nga pinakalma kami ng Lord. So yun lang guys, kakain muna kami. Grabe intro, 1 hour. Pero deserve nung malaman yun guys kasi grabe yung goodness ng Lord. Ngayon, before we leave this place, magde-declare kami ng salvation in this place. Of course, ipag-pray namin ng every stuff. And of course, yung owner nito. Of course, inayos namin guys yung kama. Ililive namin yung place na to din na malinis. Kasi, kumbaga, nadatnan namin siyang malinis. Iiwanan din namin siyang malinis. So yun, magpe-pray muna kami ni Cla dito sa room. Then after nun, sa baba kami magpe-pray din namin. Ipag-pray namin yung caretaker. Guys, nag-iwan kami ng verse kina ate.
pinili namin you are protected kasi alam naman natin na ang Cebu, ang Bantayan is maraming nangyayaring lindol sa kanila ngayon, mga aftershocks. So, it is a small reminder. Actually, it is a big reminder for them na protected sila sa Panginoon. Hindi sila papabayaan ng Lord in every situation na nararamdaman nila ngayon sa kanilang bayan. So, yun guys, you are protected, Bantayan City. So, yun lang guys. Bye-bye! Guys! Nasa Santa Fe Port na kami and pauwi na. Very updated sa atin. Yes, of course. Guys, we're here at Cebu City. Cringe. Diretso kami agad guys sa House of Lechon kasi nandidilim na yung paningin ko. Kailangan mo na ng... Sabi ko, sarap guys, pero pang mayaman talaga dapat to. Pag may pera. Guys, siguro mananahimik muna ako ng 1 week. Di ba kasi may nagtatanong guys sa House of Lechon. Sabi niya, oh, how's the food? It's so good. Sabi niya, ang worth niya no, na House of Lechon lang.